Okay, so let's try to solve this problem. So we have this figure, okay? So for this figure, if P is equal to 300 kilonewton and F is 500 kilonewton and each side of the square is 1 meter, determine the following. Okay, so ito yung force P, 300 daw to, yung F, 500 daw to. Tapos bawat side ng square, 1 meter. So ang unang pinapadetermine ay moment ni P about B. Okay, so ito si P. And then yung B ay ito. So dito natin sa point B, iikot or imo-moment si force P. Okay, so to determine this, sulat natin ang ating solution. So, okay, for letter A, moment of force P about B. So, sulat natin yung notation natin for moment okay, about B. Okay, ni force P. Okay, so gawin natin to. So, mangyari, itong P, iikot natin dito kay B. So, ang una mong iisipin dito, since ang pagkuha ng moment ay F times D, so kailangan mo yung D na perpendicular distance. So, actually, ang perpendicular distance niya, no, kung mula dito, actually ito. Kaya lang, di naman natin alam kung ano yung perpendicular distance na yun. So, dahil hindi natin alam ang perpendicular distance, gagamitan mo to ng Varignon's theorem. Okay, sa Varignon's theorem, kunin mo yung moment ng components niya. So, mangyari dito, si P, no, kailangan mong kunin ang kanyang horizontal at vertical component. So, let's say, dito na lang natin ilagay ang kanyang components. Kahit hindi na natin to applyan ng principle of transmissibility, no, since yung isa naman sa mga components niya, dadaan na kay point P. At alam mo, kapag ang force ay dadaan, or yung line of action ni force ay dadaan kay center of moment niya, so, yung moment ay 0 lang. No? So, in this case, ang component lang ni force P na may moment is yung horizontal component niya. So, kailangan natin tong horizontal component. Para malaman tong horizontal component, since wala naman tayong angle no, ni force P, so, nakapasok din siya sa mga blocks no, or square na 1 meter yung bawat side. So, kunin mo na lang yung slope triangle no, nung line of action nitong force P na ito. So, para sa pagkuha ng kanyang slope triangle, plus ang ano dito, technique dito, tingnan mo yung line of action ni force P na eksaktong nakapasok doon sa blocks. Kunin mo yung dulo to dulo. So, nasan yung dulo to dulo na eksaktong nakapasok doon sa blocks natin. So, ito yung dulo to dulo. Tama, yan lang yung eksakto, di ba? Kasi ito class, hindi na to eksaktong nakapasok. Tama. Okay? So, ito lang yung bilangan mo ng rise at saka ng run. No, yung dulo to dulo. So, yung rise niya, yan yung pa-vertical. So, yan ay 1, 2, 3. So, yun yung kanyang rise. Tapos yung run niya, yan yung pa-horizontal. So, ito yung pa-horizontal. Isa, dalawa. Okay, so kunin mo na rin agad dito yung kanyang hypotenuse. No, which is ano lang yan, square root lang ng 3 square plus 2 square. Square root ng 13. Okay, so ang kailangan lang naman natin dito is yung horizontal component. So yung horizontal component ay ano yung magnitude ni P? 300. So 300 multiply mo to by a fraction. Okay? So, yung nasa ilalim, matik yung square root of 13 na hypotenuse. And then, yung nasa ibabaw, anong component hinahanap natin? Horizontal component. So, ang kailangan natin, yung horizontal side ni slope triangle, which is 2. So, ayan na yung kanyang horizontal component. O, sulat natin dito ang kanyang horizontal component. So, yan ay 300 times 2 over square root of 13. Okay. So, kailangan natin dito ng moment arm. So, yung moment arm or yung perpendicular distance D. So, yung perpendicular distance nitong horizontal component na to, about point B, yan ay ito. No, dapat perpendicular yan dun sa line of action nung force na minomoment natin. Ayan. So, ito yung kanyang perpendicular distance. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okay, tapos ano ang kanyang ikot? Ang ikot ni horizontal component kay B ay clockwise. So, ito ay positive. Okay, so pakipindot mo na to sa calculator. Ang moment ni force P about B ay, okay, ito na, 300 times 2 over square root of 13 times 6, yan ay 900
ilan ulit? 46035. 46035. Ano ang unit natin ngayon dito? Ang unit ng force natin ay kilonewton. Ang unit ng distance natin ay meter. So, ang unit natin dito ay kilonewton meter. And again, ang ikot niya ay clockwise. So, lagay natin. Okay, tapos, box mo na. Okay, ito na yung pinapahanap na moment ni P about